Sabi ng scripture, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Ito raw ay ganito rin daw mangyayari sa araw kung saan ang ating Panginoon, ang anak ng tao, ang ating Panginoon ay magpapakahayag. At sa araw din ngayon, sabi ng scripture, yung mga nasa ibabaw ng bubong ay wag nang bumaba para kunin ang gamit. Okay? At yung mga nasa bukid, and he that is in the field, let him likewise not return back. Yung mga nasa bukid, huwag na bumalik para kumuha ng gamit. Amen? If you can watch the updated news about war. Amen. At nakikita natin na talagang, hallelujah, sign ito na malapit na ang end of the world. Amen. Ang war against Iran and Israel, ang war against Iran and America, and yung mga ibang country na pakikigulo sa gera ito. Okay, so sabi nga ng iba, is this the World War III? Amen. At bilang ang manang tahanan, hallelujah, pagka pinapanood ko itong ganang klase ng mga sakuna sa panahon natin, abay talaga kami nangangamba. Amen. Natatakot ako bilang ama kasi, hallelujah. Amen. Kung may mga bata tayo, hallelujah. Amen. Na alam natin na pagdating ng ganyang panahon, ay nakakatakot talaga. Pero purihin ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi niya tayo papabayaan. He will never leave us nor forsake us. Ano man mangyari sa mundo, mga pagtandaan niyo ang Panginoon, sabi ng Brother Ramir. Mayroong panahon ng pag-agaw, hallelujah. Sabi niya, ito na yung panahon na yun. Yung lahat nasa ibabaw ng bubungan, wag nang umuwi. Para kumuha ng gamit. Yung mga nasa bukid, hallelujah. Wag na umuwi sa bahay nila para kumuha ng bagay. Kasi, hallelujah, amen, ang Diyos, meron siyang paraan para tayo-save ng ating Panginoon. Sabi niya, idinugtong niya katagang ito, remember Lot's wife. Yes, amen. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sa dinami-dami pa naman ng babae sa Biblia, bakit asawa pa ni Lot ang pinaalala sa atin ng Panginoon? Bakit hindi si Mary? Bakit hindi si Rebecca? Bakit hindi yung mga Samaritan women? Bakit hindi yung mga may magagandang reputasyon sa Biblia ang pinaalala sa atin ng Diyos? Sabi niya, remember Lot's wife. Hallelujah. Amen. Ano lang nangyayari sa asawa ni Lot? Amen. Nang dumating ang panahon, hallelujah, ng kasamaan ng mundo, amen, dumating ang dalawang angel sa Sodoma at sa Gomora, nandun si Lot kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, hallelujah. At dumating sa punto na talagang yung dalawang angel na pumasyal kay Lot, hallelujah, ay sinabihan si Lot na, Lot, tumakbo na kayo sa bundok dahil gugunawin namin ang Sodoma at Gomora. Amen. Hallelujah. At ang sabi ng angel, napakahigpit na bilin ng angel, pagtakbo niyo sa mundo, huwag na huwag kayong lilingon. Kahit anong mangyari, kahit anong maganap, kahit anong inyong marinig, huwag na huwag kayong lilingon. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Pero, lumingon ang asawa ni Lot. At ang sabi ng propeta ng ating Panginoon is just not a glance. Hindi lang ito basta sulyap. She looks longingly. Amen? Hallelujah. At sa likod niya na saglit ay naging pillar of salt siya. Amen? Naging haniging asin. Isang klase ng limon na may halong paghihinayang. Sayang yung bahay kong maganda. Kakapagawa ko pa lang ng 3rd floor. Amen. Kakapatiles ko pa lang naman. Kakapagpintura ko pa lang. Sayang yung bagong biling sasakyan. He looks longingly, hindi na siya sumulyap, hindi. Yung kanyang sulyap ay may halong panghihinayang sa mga bagay na pwede niya maiwan. Isang linggo may halong pag-aalala sa mga bagay na masasayang. Dahil doon sa easy one look lang yun, mga kapatid. Simpleng-simpleng limon. Hallelujah. Ay naging pillar of salt itong asawa ni Lot. Amen? She turned from flesh, amen, to mineral.
siyang tumatakbo, naging monumento. Di ba naging alaala na lang si ang asawa nito? Kapag manonood kayo ng mga YouTube at sinasearch nila kung dito na naman nangyari sa asawa, makikita nila yung isang figura doon na yun daw ang asawa nito. Dati siyang nagmumove, dati siyang tumatakbo, dati siyang gumagalaw. Hallelujah, turns into a monument. Amen? A human self-statue. Isang klase ng tao, hallelujah, na naging asin. Standing alone, amen, in the edge of judgment. Ano nangyayari sa kanya? Ito ay resulta ng hatol sa kanya ng ating Panginoon. Bilin na bilin sa kanya ng ating Panginoon, huwag kayong lilingon. Whatever you hear, amen, ano mang inyong marinig, ano mang hallelujah, ang marinig nyo na gagaling sa likod. Huwag kayong lilingon. Basta tumakbo lang kayo. Amen. Amen, hallelujah. She has almost escaped. Nakasasal na siya eh. Amen? She almost survived. Nakasurvive na sana siya. Hallelujah. Pero yung kanyang puso ay nanatili sa Sodoma. She was physically out, but spiritually not out. Third. Siya ay nakalabas physically, pero yung puso niya naiwan sa Sodoma. May mga ganyan mga klase na believers sa panahon ngayon. Nakalabas na, nasa message na, nakalabas na sa sistema ng denomination, nakalabas na sa gawa ng sanglibutan, pero yung puso niya nandun pa din. Physically out. Amen. Hallelujah. But emotionally dead. Hallelujah. Nag-stay siya doon, nag-staggered siya. Hallelujah. Kasi naaalala niya yung mga bagay na iniwan niya doon sa Sodoma. Sabi ng scripture, where your treasure is, your heart be also. Kung saan daw nandun ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Hindi naman namatay si asawa ni Lord sa fire. Di ba ang hatol sa Sodoma ay pauulan ng fire and brimstone. At alam niyo ba, hindi iyon ang kinamatay ng asawa ni Lord. Ang hatol sa Sodoma, hallelujah, ay uulan ng fire and brimstone. Pero yung asawa ni Lord didn't die in fire. Amen? Anong nangyari sa kanya? She was consumed in a wicked city. She died while being saved because she looked back. Kayo, ligtas na nga eh. Sana. Pero lumingon pa. She represents the soul who start running. Ito yung nagpapakita na may mga panahon ngayon, may mga believers, may mga mahal ng pagkaya, may mga kaluluwa na sinusubukan nilang tumakbo, tumakas, hallelujah, toward God, hallelujah. Amen? Pero hindi nila maiwan yung mga bagay na nasa kanilang likuran. Amen? Ang istorya ng asawa ni Lot ay hindi lang basta istorya. Hindi lang ito kwento ng kanyang mga kapatid. It is a warning. Kaya ito, sa dinami-dami ng sinasabing babae sa Biblia, amen, bakit kaya yung asawa ni Lot? Hindi lang kasi ito story. It is a warning. Doon sa mga mananampalataya na tumatakbo. Hallelujah. Amen? Pero nakalingon sa likod. This is about attachment to sin. This is about partial obedience. Ito pinakamahibabigan mga. Ito tinatawag din partial obedience. Sumusunod ng bahagya. Tumatakbo nga pero nakalingon. Partial obedience. This is about what happened when you hold God's hand. Ito yung mga nangyayari kapag ikaw ay nakahawak sa kamay ng Diyos ng isang kamay, pero isang kamay ay hindi nakahawak ang isang kamay nakahawak sa libutan. Amen. Hallelujah. This is what about when you hold God's hand with your one hand while reaching your past within the other hand. Pero nililingan mo ang iyong nakaraan. Ang buhay mo dati ng nakaraan. Hallelujah. Ililigtas sila ng ating Panginoon. They were delivered. God was delivering her. But she desired what He was destroying.
iniligtas siya ng Diyos, pero ginusto niya, dinanasan niya yung mga bagay na pinubuksan ng ating Panginoon. Amen. This isn't just about judgment. Hindi lang ito tungkol sa judgment. It's all about the danger of looking back. Kung gaano kadelikado ang lumingon pabalik. Pastor, lumingon lang naman eh. Kunti lang naman, Pastor. Minsan lang naman, Lord. Oh, hindi mo lang kita ni Pastor eh. Nakakita. Amen. Hallelujah. This isn't about judgment. It's about the danger. Ang kadelikaduhan ng paglingon sa likod. Amen. Hallelujah. Wala magkasaka na pag nagsasaka siya, lumilingon sa likod. Lingon ng lingon. Pag siya nagsaka, pag siya nagpatakbo ng kalama, kapag, diretso yan. Kasi meron siyang focus na diretso na tao. Hindi pwede ba yung lingon kasi liliko-liko yung mga yung karano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It is about the danger of looking back and longing with the longing of life. Hallelujah. Amen. Nung tayo tawagin ng ating Panginoon, nirescue tayo sa lahat ng hindi magandang bagay at tinawag tayo sa isang bagay, hallelujah. Huwag na tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Tama. Amen. Sa ating nakaraan. Hallelujah. And don't look back, not with your feet, not with your heart, not with your eyes. You can move forward in freedom when mourning the loss of bondage. Hallelujah. Yung asawa ni Lot, pinapakita ng asawa ni Lot. Hallelujah. Amen. Na walang neutral zone between God's will and our will. Walang neutral zone. Amen. Obedience is a one-way road. Walang, kumbaga sa laro ng pag-iba yung, ano tawag na, yung isang pato. Piko. Di ba yung iba, pagka medyo malayo na gumagawa ng kintenga, yung ganyan, no? Yung sa side. Wala tayong tinatawag na, wala tayong neutral zone. Amen. Ang obedience is a one-way road. Iisa lang ang daan ng obedience. Walang liko. Ang pagsunod dapat dire-diretso. Ang pagsunod sa Diyos, walang limunan. No turning back. Hallelujah. Sabi nga ng kasabihan, hallelujah, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi, syempre hindi umaayaw yan. Yes, No turning back. Hallelujah. Nagbogi na nga. Yung pagsunod sa Diyos, there is no neutral zone. Hallelujah. Obedience is a one-way road. Hallelujah. Hindi ka pwede magpaliko-liko para sumunod sa Diyos. Dahil isa lang ang daan ng pagsunod sa ating Panginoon. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, Lot's wife did the same thing. She set out to go with Lot, follow her husband. Nandun si asawa ni Lot. Kasama niya yung kanyang asawa. Kasama niya yung kanyang anak, nag-church. Amen? Kasama niya yung kanyang mga kamag-anak, their loved ones. Pero ang puso niya ay wala doon. May mga ganyang believer pala, no? Amen? Kasama lang sa church, kasama ng tatay niya, ng nanay niya, ng kanyang kapatid, ng kanyang pinsan. Amen? Hallelujah. Pero ang puso niya ay wala talaga doon. She'll still love the word dahil ang puso niya ay nasa sanglibutan. Amen? She never overcome, and even though she was well on the road, it finally overthrew her. She had to take that one big long last look. Nilingon niya ng muli, ng isang beses muli. Hallelujah, yung kanyang pinanggalingan, at doon siya nahuli. There where she got caught. Sabi niya, don't even look back. Huwag na huwag kayong lilingon. Don't have no desires. Sabi ng propeta, lumingon lang naman eh. Ang mahirap dito, mga kapatid, hindi yung paglingon. Yung disobedience. Hindi pagsunod. Kasi ang utos ng Panginoon, huwag kang lilingon. Kasulungin. Amen? Pagsuwa yun, direktang pagsuwa yun sa sinasabi ng ating Panginoon. Yes. It is a sign of disobedience to the Lord. Hallelujah.
Don't even look back, don't have no desire. Keep going. Sabi niya, magpatuloy lang kayo. Put your mind on Calvary and keep moving towards Christ. Tumingin lang kayo sa Calvaryo. Sundan niyo lang kung nasa lang krus ng ating Panginoon. Huwag na huwag kayong lilingon sa inyong mga pinagdadaanan dating buhay na masama. Amen. She started out, tumakbo na siya as an overcomer. Overcomer na nga siya dati. Amen. Nagpasimula siya sa overcomer. But she never did overcome. Pero hindi siya nakapagtagumpay. She left the denomination. Iniwan niya ang kanyang denomination. Hindi na siya sumasama sa mga denominational churches kasama siya ni Lot. She did. She walked out of Sodom. Naglakad siya palabas ng Sodom. Kasama si Lot. But she wanted to go back and have this Sodom. Pero gusto niyang bumalik at masdan ang buhay ng Sodoma. Amen. She couldn't stand the test. Hindi niya naipasa ang pagsubok. Ito sinasabi ng propeta natin. She had to look back again. Kinakailangan niya lumingon ulit to see what the rest of them was doing. Gusto niya, ano ba nangyayari kaya? Amen. Hallelujah. Sa book of Matthew, chapter 6, verse 21. Ito pala ang dahilan kung bakit tumingon ang asawa ni Lot. For where your treasure is, there will your heart be also. So umagang ito mga kapatid, saan ba nakakonect ang puso nyo? Ano ba ang mas binibigyan nyo ng priority? Amen? Ano ba mas binibigyan nyo ng mas mahalaga? Kung ano ang binibigyan nyo ng mas priority, ito ay nagpapakita kung saan at alin ang mas mahalaga sa inyo. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi niya sa pagpatuloy, the light of the body is the eye. If their thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Ang liwanag daw, sabi ng scripture, ang liwanag ng iyong katawan ay ang iyong mata. Amen. If third time, I be single, at kung ito'y nakakakita ng mga mabuti, thy whole body shall be full of light. Amen. Ang buong katawan mo ay magliliwanag. Ibig sabihin ng scripture, mga kapatid, kung mabuti ang iyong mata, lahat na nakikita mo magiging mabuti yan. Kung mabuti ang iyong mga tinitingnan, hindi ka tumitingin sa mga pangit na bagay. Amen. Ganyan dapat tayo, lagi positibo. Amen. Hallelujah. Kung ang lahat na nakikita mo mabuti, dahil alam mo na lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay pinahintulot ng ating Panginoon. Sabi sa scripture, Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. Ibig sabihin, ano bang bagay na nagaganap sa buhay mo? Pangit man yan. Hallelujah. Pero ang tingin mo ay maganda. Amen. Hallelujah. At hindi ka naghahanap ng mga bagay na mali. Sabi ng scripture dito, no man, but in thine eye will be evil. Thy whole body shall be full of darkness. Pero kung iyong daw mata ay nakakakita ng, ay puro kadiliman na nakikita, hallelujah, wala kang makikita kundi darkness. If therefore shall the light is indeed be darkness, how great is the darkness? At kung makikita mo ay puro kadiliman. Pagpunta mo sa church, ang inaasahan mo makita ay ang kamalian ng iyong kapatid. Pag pumunta ka sa church, ang naiisip mo, ang nakikita mo yung mapupula mo sa kapatid, hallelujah. Darkness! Ang iyong makikita, hallelujah. Amen, hallelujah. Hindi ka naghahanap ng maganda, kundi ang hinahanap yung mga mali. Ay, naku, itong si sister, ganito, si brother, ganito. Amen. Kaya kahit nasa church ka, wala kang yun, tumawa ng tumawa. Kasi bakit? Amen. Kasi mami. Hallelujah. Kung iba lang yung paningin, bakit nakita maganda? Kahit anong ganda, amen, ng preaching, kahit anong ganda, ng ginagawa ng kapatid ka, kung nakikita mo puro darkness, puro negative ang makikita mo. Puro kasiraan, puro kamalian, hanggang sa makalimutan mo na, hindi mo makalimutan pa yung mga pangit na nakaraan, mga kapatid. Yung iniisip mo na nasa liwanag ka, pero kadiliman pala,
ay isang delikadong sitwasyon. May mga tao ganyan, iniisip pa sila nasa liwanag, pero sila pa rin nasa dilim. Diba sabi ng scripture, may mga tao nag-iisip na ikay nakatayo. Siya nakatayo, pero siya pala ay nakabuwal. Isa sa pinakadelikadong sitwasyon. Nakakala niya ay nakalabas na siya sa gawa ng sanglibutan, sa denominational system. Amen. Pero hindi pala. Sabi niya, ang propeta ng ating Panginoon, she merely looked over her shoulder. Amen. That's all she done. Para daw si Eva. Hindi ba si Eva? May warning ang Panginoon sa kanya. Huwag niyong kakainin, hihipuin o titingnan. Amen. With just one look and one touch. Hallelujah. Anong nangyari? Nahulog ang tao sa kasalanan. Buong mundo. Ang buong mundo. Hallelujah. Tama. Amen. And nag-suffer sa parusang ito. Dahil sa isang maliit na disobedience. Sabi ng scripture, thou shalt surely die, sabi ng ating Panginoon. Pero sabi ng ahas sa kanya, ng serpente, thou shalt not surely die. Dinagdagan lang ng one word, misrepresented. Isang salita, yung not. Amen, hallelujah. Ano ito? Yung nilingon niya. Sabi ng scripture, when Eve saw, nung makita ng babae, ibig sabihin, hallelujah, ito isang parang na nangyayari kay Lot, sa asawa ni Lot, na lumingon din. Si Eva, lumingon din. Hallelujah. Amen. Sabi niya, she merely looked over her shoulder. Eve merely stopped for a moment. That's all she done. Lot's wife just looked back. Lumingon ng asawa ni Lot, get turned the righteous man, Lot, his wife, to a pillar of salt. Amen. Asawa na ito ni Lot. Si Lot ay lingkod ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya dapat kayo mag-asawa, pag kayo tumakbo, papunta sa ating Panginoon, walang lingunan. Amen. Amen. Pinakailangan, hawakan mo yung leg ng asawa mo para hawakan mo. Father Ian. Hindi mo na tali. Para din na lingon. Tali ano, brother. Amen. Alam mo hawak. Hallelujah. Just a little bit sting. Sa palit na bagay lang ito, sabi niya. Just disobeying His commandment enough to just look back and see what all that fire was about. Sabi niya rito, mga kapatid, there yet today, as an example, ito yung isang halimbawa, that God means what He say. Nagpapakita ito na kung ano ang sinabi ng Diyos gagawin niya. Dahil ang Diyos kapag sinabi niya, ginagawa niya ito. Amen. Marapit na. Sabi niya dito, ito magandang bagay. She turned to a pillar of salt. Naging haliging asin si asawa ni Lot. And stands there yet today. And Jesus said, remember Lot's wife. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. We got to keep every word of God. Sabi niya, see, just one little thing. Maliit na bagay na naman ang ginawa niya, di ba? Lumingon lang naman eh. Amen. Hallelujah. Nabasa ko kanina, sa likod ni Kuya Mar, tingnan nyo, be natural. Tama. Be natural. If you are born a Christian, lumakad ka bilang Christian. If you called out of Egypt, if you called out of Sodom, amen, walk through it. Kung pinalabas ka ng Diyos sa Sodoma, tumakbo ka at huwag kang lilingon. Kung inilabas na tayo ng Diyos sa kasalanan, huwag na tayong babalik sa kasalanan. Yes, amen. Be natural. Dahil doon tayo kinreate ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng scripture sa book of Genesis, men are created in the image of God. Hindi ba tayo nilikha na kawangis ng Diyos? Yes. Hindi naman tayo nilikha na kawangis ng sanlibutan, nilikha tayo na kawangis ng ating Panginoon. Sabi, Amen. kung ano ang Diyos, kung ano yung character niya, kung ano yung nature niya, yun dapat tayo maging natural tayo sa nature natin. Yes.
Huwag natin dayain ang sarili natin sa mga bagay ng sanlibutan. Amen. Hallelujah. No matter how little, sabi niya, how little you are, if you are just a brother, that no ABCs, don't take any difference who you are. You are in Christ, kayo na sa kay Kristo. Triumph over all things. Kaya nyo magtagumpay sa lahat ng bagay. And your authority is over every demon. Kaya nyo pagtagumpayan at hawakan ang gawa ng kaaway. And every power that he has devil has in you, you are in Christ. Triumph. Amen. Kaya nyo panghawakan, hallelujah. Kaya nyo talunin, hallelujah. Kaya nyo mangibabaw sa kabila ng lahat ng problema. Amen. Why? You are in Christ. Yes. At yun ang ating natural. Can you say amen? Yes. Doon tayo sinilang eh. We are, what? Christian citizen. Yes. Magkakaiba tayo ng citizenship. May Bicolano, may Bisaya, may Ilocano, may Tagalog, pero lahat tayo ay isa pagkat sa langit. Tayo lahat ay mga Kristiyano. Muli na ating Panginoon. Sabi niya, last one quote. May isang aklat lang. There's only one book can tell you that it is. It tells who you are, where you came from, where you are going, and that's the only there is. And that's the Bible, the Word of God. May isa lamang bagay na magtuturo sa atin pagsasabi kung sino tayo. At alam mo ba, hindi lang ito nagsasabi kung sino tayo. Ito rin ay nagsasabi kung saan tayo galing. At hindi lang ito natatapos. Ito rin ay nagsasabi kung saan tayo pupunta. Dapat yung pagiging natural mo, alam mo kung saan tayo pupunta. Hindi mo lang alam kung saan ka nang galing. Dapat alam mo kung saan ka tutungo. Can you say amen? Amen. Maraming tao, pag tinanong mo, saan ka galing? Galing ako sa Diyos. I came from the image of God. Pero saan ka pupunta? Hindi ko nga alam, kung saan ako eh. Amen. Sabi niya, there's only one word, there's only one book that tells you who you are. Ito magkasabi kung sino ka, where you came from, kung saan ka galing, at kung saan ka pupunta. And that is the word of God. Amen. Amen. Hallelujah. It tells who you are, where you came from, and where you are going. Ulitin ito mga kapatid. This is not just a story of God's wife. It is just a warning. Warning ito doon sa mga believers na mayroon lamang partial obedience. Sana hindi maging partial ang pagsunod natin sa Diyos. Pag sumunod tayo sa Diyos, amen, if we input natin one step in, hindi one step out. Dapat yung both feet natin ay papunta sa atin. Hallelujah. Amen. Hindi lang one hands in and one hands out. Dapat two hands. Hallelujah. Para kita tayo, two hands, one heart to worship the Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, dito mga pangabae. Amen. Sabi niya, kung sagot ng scripture, sabi niya dito, whosoever shall seek to save his life, shall lose it. Sino man ang nag-iingat sa kanyang buhay, ay mawawalan nito. At sino man ang ginamit ang kanyang buhay, nawala ng buhay para sa kanya, shall preserve it. Yes. Amen. Aalin natin ang mga bagay ng sanlibutan kung ang buhay ng natin ay mawawala. Di ba rin ang mawala yung mga bagay na meron tayo sa sanlibutan? Huwag lang tayo mawala sa atin. Amen. Kasi, I love you, mga kapatid. Tayo mga